President Trump umatake na. Simula na ba ng kamay na bakal ang pinapatupa? Noong Pebrero 1, 2025, inilunsad ng militar ng Estados Unidos ang isang serye ng airstrikes laban sa mga operatiba ng Islamic State (IS) sa Somalia. Ang operasyong ito na inaprubahan ni Pangulong Donald Trump ay minarkahan bilang unang malaking hakbang ng US sa ilalim ng kanyang ikalawang termino. Ayon sa mga opisyal ng Pentagon, ang mga airstrike ay isinagawa sa kabundukan ng Golis sa Puntland, isang rehiyon sa hilagang Somalia na matagal nang pinamumugaran ng mga militanteng group. Sinabi rin nila na ang operasyon ay isinagawa sa pakikipag-ugnayan sa gobyerno ng Somalia, na matagal nang nakikipaglaban sa mga grupo ng terorista tulad ng Al-Shabaab at IS. Ano ang layunin ng Amerika? Ayon sa Pentagon, pangunahing target ng operasyon ang mga matataas na opisyal ng IS sa Somalia, kabilang ang isang senior planner na may kaugnayan sa mga pag-attack laban sa US at sa kanilang mga kaalyado sa Africa. Ilang bagong recruit ng IS ang napatay rin sa operasyon. Sa kabila ng posibilidad ng collateral damage, tinyak ng US Africa Command (AFRICOM) na wala silang naitalang sibilyang nasawi sa airstrike. Sa pahayag ng Pentagon, sinabi nila na mahalaga ang operasyong ito upang pigilan ang IS na lumakas at magpatuloy sa kanilang operasyon sa Africa. Isa sa mga layunin ng airstrike ay ang pagpapahina sa kakayahan ng IS na mag-recruit, magplano ng mga pag-atake, at makakuha ng suporta mula sa iba pang ekstremistang grupo sa rehiyo. Pahayag ni Pangulong Trump. Matapos ang airstrike, naglabas ng pahayag si Pangulong Donald Trump sa pamamagitan ng kanyang social media account na nagsasabi, "Ang mensahe natin sa ISIS at sa lahat ng gustong umatake sa mga Amerikano ay malinaw. Hahanapin namin kayo at papatayin namin kayo." Ayon kay Trump, ang airstrike na ito ay bahagi ng mas malawakang kampanya ng US laban sa terorismo sa Africa. Binanggit din niya na hindi magdadalawang isip ang kanyang administrasyon na magsagawa ng karagdagang operasyon kung kinakailangan. Reaksyon ng gobyerno ng Somalia. Nagpahayag naman ng suporta si Pangulong Hassan Sheikh Mohamud ng Somalia sa isinagawang airstrike ng Estados Unidos. Ayon sa kanya, ang operasyong ito ay nagpapakita ng matibay na ugnayan sa seguridad sa pagitan ng Somalia at Estados Unidos. Patuloy tayong makikipagtulungan sa ating mga kaalyado upang tuluyang matanggal ang banta ng ekstremismo at tiyakin ang kapayapaan sa ating bansa. Sinabi rin ni Mohamud na ang Somalia ay magpapatuloy sa pagsusumikap upang mapuksa hindi lamang ang IS kundi pati na rin ang Al-Shabaab na siyang mas malaking grupong terorista sa bansa. Saan nga ba nanggaling ang mga teroristang ito? Ang Islamic State sa Somalia ay lumitaw noong 2015 nang ang isang pangkat ng mga dating miyembro ng Al-Shabaab ay humiwalay at sumumpa ng katapatan sa IS. Bagamat mas maliit ito kumpara sa Al-Shabaab, ang IS sa Somalia ay naging isang banta dahil sa kakayahan nitong mag-recruit ng mga bagong miyembro, gayon din sa pagpapalawak ng kanilang operasyon sa ilang bahagi ng bansa. Mas aktibo ang IS sa Puntland, isang semi-autonomous na rehiyon sa hilagang Somalia, kung saan ginagamit nila ang mahirap daanan at liblib na kabundukan bilang taguan mula sa mga puwersang panseguridad. Ang grupo ay nagpapalakas ng kanilang impluensya sa pamamagitan ng extortion o sa pilitang paniningil ng pera sa mga lokal na negosyante. Sa loob ng nakaraang ilang buwan, ilang airstrike na ang isinagawa ng US Africa Command laban sa parehong IS at Al-Shabaab sa rehiyo. Isa sa mga pinakahuling halimbawa ay ang airstrike noong Disyembre 31, 2024 sa Birtsa'ani, Somalia. Sa operasyong iyon, 11 miyembro ng Al-Shabaab ang napatay at tiniyak ng Pentagon na walang sibilyang nasaktan. Sa kabila ng mga tagumpay ng US at Somali forces sa paglaban sa IS at Al-Shabaab, nananatili pa ring malaking hamon ang ganap na pagpuksa sa mga grupong ito. Ang Al-Shabaab na may koneksyon sa Al-Qaeda ay patuloy na gumagawa ng mga pag-atak sa Somalia at mga kalapit nitong bansa, kabilang ang Kenya. Samantala, ang IS naman ay patuloy na nagtatangkang palawakin ang kanilang presensya sa Somalia at sa ibang bahagi ng Africa, partikular sa Mozambique at Democratic Republic of the Congo. Ayon sa ilang eksperto sa seguridad, ang pag-ataking ito ay maaring maging babala sa IS at Al-Shabaab na hindi papayagan ng Estados Unidos at ng kanilang mga kaalyado ang patuloy na operasyon ng mga teroristang grupo sa Africa.
Sa ngayon, patuloy pa ring sinusuri ng Pentagon at ng gobyerno ng Somalia ang epekto ng airstrike at ang posibleng sagot ng mga militanteng group. Maaring asahan ang mas mahigpit pang operasyon mula sa militar ng US sa Somalia sa mga darating na buwan, lalo na kung may makukuhang impormasyon tungkol sa iba pang mataas na opisyal ng IS o Al-Shabaab. Samantala, patuloy na hinihikayat ng gobyerno ng Somalia ang suporta mula sa internasyonal na komunidad upang mas mapalakas ang kanilang puwersang panseguridad at masiguro ang kapayapaan sa bansa. Ang pag-atake ng Estados Unidos sa IS sa Somalia ay isang matibay na pagpapakita ng kanilang patuloy na pangako sa paglaban sa terorismo sa Afrika. Bagamat itinuturing itong tagumpay, hindi pa rin natatapos ang laban kontra IS at Al-Shabaab. Sa mga susunod na buwan, magiging mahalaga ang magiging tugon ng mga militanteng grupo, pati na rin ang mga susunod na hakbang ng gobyerno ng Somalia at Estados Unidos upang tiyakin ang seguridad at katatagan ng rehiyon. Sa kabila ng matinding militarisasyon, may mga tanong pa rin kung ang ganitong estratehiya ay sapat upang tuluyang mapuksa ang mga ekstremistang group. Para sa mga eksperto, mahalaga ang pangmatagalang solusyon tulad ng pagpapalakas sa ekonomiya ng Somalia, pagpapabuti sa edukasyon, at pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga kabataan upang hindi sila maakit sa mga grupong terorista. Habang patuloy ang operasyon ng US at Somalia laban sa IS, ang mundo ay nakamasid kung ito ba ay magdudulot ng mas matibay na seguridad sa rehiyon o kung ito ay lalo pang magpapalakas sa galit ng mga lokal na mamamayan na maaring magdulot ng mas matinding pag-aklas sa hinaharap. Makuhang mag-comment at mag-like. At kung mamarapatin ay mag-subscribe para sa iba pang kaganapan. Salamat po!